Alam niyo, meron pong ibinunyag, ito pong si Senator Rodante Marcoleta, kung bakit ang Korte Suprema ay napakakupad ho ngayon at mabagal ho maglabas ng kanilang desisyon sa napakarami ho ng mga importanteng kaso. Lalo't ito po ay talagang maaring makasama sa kasalukuyang sitwasyon sa ating gobyerno o sa ating bansa. At dito ho mga kaumayan ay ito ho, binabanggit ho niya, kaya pala na napakabagal ho at maaring nag-aatubili yung mga maestrado ng Korte Suprema dahil sa yung iba ho ay baka may ambisyon na maging Chief Justice po ng Supreme Court. Dahil sa Nobyembre, ngayong taon mga kababayan, kasi June ho ngayon, June, July, August, September, October, November. So, halos 5 buwan na lang ho mga kababayan ay magre-retire na ito pong si Chief Justice Esmundo. So, dito ho mga kababayan, ang paniniwala ni Senator Marcoleta, kaya baka pasamantalang dinidribble-dribble muna ng maraming maestrado ng Supreme Court dahil kasi baka kapag nagdesisyon ho sila at hindi po nagustuhan ni Pangulong Marcos Jr., baka hindi ho sila mapili. No, yung po masaklap. Kasi alam nyo naman, yung appointing authority, walang iba kundi si Pangulong Marcos Jr., di ba? At halimbawa magretiro ang Chief Justice ng Supreme Court, si Pangulong Marcos, siya po ang pipili. O halimbawa sa mga senior associate justices ho ngayon, o kung sino man, kahit na hindi senior, basta miyembro ka ng Supreme Court, ay kinakailangan, di ba, na ikaw, kumbaga sana, magpapogi ka muna ngayon at magpagwapo. So, ito po ang dahilan kung bakit sa pananaw ho ni Senator Marcoleta ay yung parang nag-aatubili ho na magpalabas po ng desisyon. Kasi alam nyo ho, yung isa po sa napakatagal na ho na nakapending at inuupuan po ng mga maestrado ng Supreme Court, yung naging petition po dito po sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kung saan ay, di ba may petition na kung ano ba, legal ba o illegal? Ito hong agad na pagpapatapon ho ng Marcos Jr. administration dyan po sa The Hague, Netherlands, sa ICC, itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kung magdidesisyon nga naman sila, nasabihin nilang, illegal yan. Illegal. Yung agad na pagpapatapon dahil sa base sa ating batas dito po sa Pilipinas, ay kinakailangan na dumaan muna sa local court Di po ba? So ngayon, ayaw po, hindi po dinidesisyonan ho yan ng Supreme Court. Kasi kapag nagdesisyon, halimbawa sinabing illegal, wala na. Ito hong pwede hong gamitin ni Senator Bato de la Rosa yung desisyon na yan ng Supreme Court. Nasabi, illegal pala. So, makakalaya na. Ito hong pwede nang maka-attend sa sesyon. Ito pong si Senator Bato de la Rosa, na kung saan, kapag nangyari po yun, ay, siyempre, ito po hindi magiging pabor sa Marcos Jr. administration, di po ba? So, ilan po yan sa mga binabanggit ni Senator Marcoleta, yung kanyang mga pahayag na kung ating iisipin, pwede nga naman. Kasi halimbawa, meron pong ilan, hindi naman lahat ho yan pero ilan, pero marami-rami ho yan, na nangangarap. Kasi siyempre, kung ikaw justice ng Supreme Court, hindi mo ba papangarapin na maging Chief Justice? Di ba? Halimbawa, general ka. Mataas na opisyal ng PNP o AFP. Ikaw ba ay hindi nangangarap na maging Chief of Staff ng AFP o hepe ng PNP? Di ba? Ganun ho yun sa Supreme Court, ganun. So, sino ang nag-a-appoint ho niyan? Ang Pangulo. So, kapag hindi nagustuhan yung mga hakbang mo, wala ka na, X ka na sa listahan. So, yan ang mga posibilidad kung bakit patuloy na nabibinbin ito hong sinasabing desisyon ng Supreme Court. Ito, pakinggan ho natin itong paliwanag ni Senator Rodante Marcoleta. Ng halimbawa, yung petisyon na inihain sa Korte Suprema na naghahanap ng kasagutan
kung yung pagkaka-rendition ni dating Pangulong Duterte ay legal at makatwiran. Opo. Wala pang desisyon. Wala pa. Hanggang ngayon, Halos higit na 1 taon na yon. Kung halimbawa din, meron ng desisyon. Kunwari lang, may desisyon na. Opo. Kunwari lang sinabi sa desisyon na yon na illegal talaga Yun ang pagkakadala sa Netherlands. Opo. Sapagkat hindi man lang siya nabigyan ng kaukulang due process sa pamagitan ng ating mga domestic legal system. Oho. Yung desisyon na yon, magagamit ngayon ni Senator Bato. Oo nga, no? Ngayon, Magiging yung desisyon na president yon, yan, magiging favorable sa kanya, hindi na siya magtatago. Kasi sinabi ng Korte Suprema, mali. Mali So yun. yung paghanap nyo sa akin, mali. Sasabihin niya ganon. Ayun. O ngayon, magdidesisyon ka ba ng ganon? Sa sitwasyon mukhang nga, no? So, mas mabuti. Sabi siguro ni Nelson, diyan, magdesisyon tayo ng gano'n. Para, sige, tapos si Nelson, hindi, ikaw ngayon. Ikaw ay ipitin. Magiging ponensya, no? Halimbawa, Sa mga tuwid, tingnan mo, pati yung petisyon ni Senator Bato, hindi pa rin. Oo nga, no? Balikan mo yung pagdidesisyon sa, nagkaroon din ng petisyon tungkol sa budget ng 2025. Ayun nga. Yun, isa pa yun, Ano? Hanggang ngayon, may oral argument pa ata hanggang ngayon. Di ba? Nandiyan pa rin. Oo. Kasi, meron naman silang katwiran dyan sabi niya. Kasi, ang nakalagay naman sa saligang batas, ang Korte Suprema, lahat ng kaso na tinanggap, meron silang 24 months to decide. 2 taon pala yan bago desisyonan. Hindi lang yan, ganito 24 months. 24 months to decide from the point where the court already submitted it to for decision. Ibig sabihin, from the point where the court said that it is now submitted for decision, bibilang ka ng 24 months. Hindi pa naman submitted for decision. Nga, oral arguments pa lang ngayon. Hindi ngayon lalakad yung 24 metro months. ng taxi. Ayun, ganyan pala, no? Yung 24 months, mag-uumpisa after the case was submitted for decision. Sila lang naman nakakaalam kung kailan nila isasubmit for for decision. decision yun. Oo nga naman. Yan ang sinasabi natin. Ayun. Pero, kagaya ng sinasabi ko sa'yo, itong power struggle sa Senado, hindi makakabuti sa ating mamamayan Napatagalin ng patagalin. kung ito'y magtatagal. Yes, tama Ang kayo. arbiter lamang talaga rito ay Korte Suprema. Ayun. Ngayon, halimbawa na nag-file si SP Alan, Yan. nagpetisyon. Ang petisyon niya ay para sa watain yung 12 na nagkaroon ng power grab, humingi ng TRO, na wag silang Huwag silang umakto. Yan, sa kanilang posturing na sila na ngayon ang parang SP President. Nandito pa naman ako, sabi niya. Na parang kayo po yung sinusunod ngayon, samantalang ang pinangyarihan po ng inyong ginawa ay illegal dahil 12 lang kayo. Ayun. Yan ang pinaka-gist ng petisyon. Halimbawa, At kung halimbawa na naisin pa namin na mag-TRO kayo para pigilin muna sila ngayon. Ayun. Status quo halimbawa. So himungi kami ng status quo ante. Para sa gano'n, ang kilalanin habang dinidesisyonan SP ay Alan. si SP Alan. Yeah. Para sa gano'n, umusad Yes. yung normal na pamamalakad ng Senado. Opo. Paano kung sabihin niya hindi siya magkamukha nang nangyari, hindi sila nag-issue ng TRO? Opo. Pagkatapos, pagkukomentan yung kabila, babalik ako sa tanong nyo, kailan magdidesisyon? Ayun nga. Nga, no? Kasi June pa lang June. November pa. June, July, August, September, October, November, almost 6 months na lang. November, pwede nga naman kasi kung magre-retiro si Chief Justice Gismundo. Bakit hindi natin subukan para makakatiyak tayo? Sen, baka naman. Hindi na, maring yun ang gawin. Maring yun ang gawin. Kasi nga, hindi natin malaman kung paano uusad Meron pang nakaamba na impeachment Yan, isa pa po yan.
By June 18 yata, pre-trial conference na raw. Oh. At saka, hindi nakapile din natin yung petition, Sen, di hindi ba? natin maintindihan kung gaano ang epekto ng power struggle na to dahil miski sa impeachment, Nelson, Opo. sinasabi diyan, the Senate President Self-preside. self-preside. Yes. Ayan, Binago nila, sa Sen. mga eh. sa mga ibang kaso ng impeachment na hindi involved ang presidente. Ang presidente, opo. Kasi pag ang subject ng impeachment ang presidente ang magpe-preside, Chief Justice. Chief Justice. Oho. O sa ibang kaso kanya, the Senate, Senate President President. will preside. Yes. So kung mo ito'y Vice President, Senate President dapat. Senate President. Aha. O yung Senate President sa amin ay si Alan Cayetano. Oo nga. Pinalitan siya, naggawa ng, hindi naman nag-elect ng Senate President sila eh. Hindi. Ang in-elect nila, Pro tempore. President pro tempore. Oo. Acting. Ginawang Pagkatapos, nung siya'y mahirang na Senate President pro tempore, may nag-motion na siya yung acting president. Sino magpipresent sa kanila ngayon? Si Alan Cayetano o si Sherwin Gatchalian? Oho. Ito yung problema natin ngayon na kailangan talaga ay mamagitan talaga ang Korte Suprema Ayun. sa lalong madaling panahon. Oho. Yan po, ang pahayag ni paliwanag ni Senator Marcoleta, kung iisipin lang ho natin, may punto ho eh. Kasi, di ba, halos, bagit 5 buwan na lang eh. Siyempre, kung sana, dribble pa natin to eh. Kaya naman eh, baka yung iba na nagsasabi, nako, huwag muna tayo magdesisyon. Kasi baka wala sa ating mapili na Chief Justice. Di ba? Yun ho, mga kabay. Yun po, no? Pero, ako naman, naniniwala ako at sa punto ho na ito ni Senator Marcoleta. At ito matindi. Kaya dito titimbangin mo eh. Sana yung Supreme Court ay ano ba ang kanilang mas matimbang sa kanila? Yung ambisyon na maging Chief Justice o sa lalong madaling panahon ay agad nang maayos ito pong problema dito po sa ating bansa. Kasi bukod doon sa napakaraming mga kaso na nakapending ho ngayon, di ba? Yung kay dating Pangulong Duterte na kung saan ay meron pong petisyon na sinasabing illegal ito hong pagpapatapon ho kay Pangulong Duterte dyan po sa dahig sa ICC. Tapos pangalawa, ito rin si Senator Bato de la Rosa, meron din mo siyang petisyon eh.